Ang marangyang mansyon ng mga Benitez na dati ay balot ng seryoso at nakakatakot na katahimikan ay niyanig ng isang malakas at bulyaw na nagpatakbo sa lahat ng mga katulong, gwardya at maging ng mga armadong tauhan ng sindikato. Ang bawat sulok ng bahay tila umuusok sa tindi ng tensyon. Ngunit ang takot na nararamdaman ng lahat ay hindi dahil sa isang pag-atake ng kalabang pamilya, kundi dahil sa nagbabadyang panganganak ng kanilang nag-iisang reyna. Si Angela, nakaupo sa gilid ng kama, pinagpapawisan ng malapot, habang ang dalawang kamay mahigpit na nakakapit sa kanyang 9 na buwang sinapupunan. Ang kanyang muka, na dati ay laging may matamis na ngiti, ngayon, namimilipit sa matinding sakit ng mga unang hilab ng panganganak. Ngunit sa halip na dumaing ng tahimik, ang kanyang inosente, ngunit matalim na dila, ay walang pakundangang bumanat sa harap ng kanyang asawa. Kasalanan to na snake mo, Rafi. Isusumpa ko na talaga yung ahas mo eh. Hindi na ako magpapatuklaw dyan kahit kailan. Napakabad yan. Sigaw ni Angela na umaalingaw-ngaw hanggang sa labas ng pasilyo. Kasabay ng pagturo ng kanyang hintuturo sa direksyon ng natatarantang bilyonaryo. Sa isang iglap, ang muka ng kinatatakutang King of Hell na si Rafael Benitez ay nagbago ang kulay. Ang kanyang maputla at matikas na muka ay nagmistulang isang nagbabagang hinog na kamatis sa tindi ng pagkapahiya. Mula sa pintuan ng silid, maririnig ang hindi mapigilang bungisngis ni Doña Rachel na sinasabayan pa ng mahihinang sutsot at tawa ng mga yaya at mga gwardyang nakatayo sa labas na pilit na nagtatakip ng kanilang mga bibig upang hindi mabaril ng kanilang amo. Honey, please naman, hinaan mo ang boses mo. Pakiusap ni Rafael. Ang boses ay nanginginig habang pabalik-balik ang lakad at hindi malaman kung saan nilalagay ang kanyang kamay. Diba dati naman, enjoy na enjoy mong makipaglaro sa snake ko sa ilalim ng blanket. Sabi mo pa nga, friendly siya, diba? Dati yon, noong hindi ko pa alam na magpapapasok siya ng tao sa tiyan ko. Muling hiyaw ni Angela, sabay hilas sa buhok ni Rafael, nang lumapit ito para sana punasan ang kanyang pawis. Ngayon gusto ko na lang yan putulin. Ipapakapon ko yung ahas mo para hindi na ako matuklo ulit. Ang sakit-sakit, Rafi. Putulin? Halos mapataas ang boses ni Rafi sa tindi ng gulat. Habang ang kanyang isang kamay, automatikong pumunta sa kanyang ibaba upang protektahan ang kanyang pagkalalaki mula sa nagagalit na asawa. Anong putulin? Ito na nga lang ang pinakamahalagang armas ko. Aniya sa isipan, habang ang kanyang buong katawan ay pinagpapawisan ng malamig. Sa gitna ng nakakatuwang kaguluhan, at sa nakikitang pamumutla at tila hihimataying aura ng kanyang anak, nagpasya na si Doña Rachel na pumagitna. Humahalakhak pa rin ang matanda habang sinisitan dalawa. Tama na nga yung diskusyon tungkol sa ahas na yan. Dalhin na natin sa ospital si Angela. Baka maya-maya ay dito pa yan sa sahig, mga anak. Dito pa tuluyang lumabas sa mga apo ko. Natatawang utos ng ginang, habang mabilis na sumenya sa mga tauhan na ihanda na ang convoy ng mga sasakyan. Parang isang sundalo na nakatanggap ng huling utos. Mabilis ngunit may sukdulang pag-iingat na binuhat ni Rafael si Angela na parang isang marupok na kristal. Sa bawat hakbang pababa ng hagdan, ang babae ay patuloy na nagsasalita ng mga banta tungkol sa kanyang balak na pagputol sa friendly snake, habang si Rafael naman walang nagawa kundi ang lunukin ang lahat ng kanyang pride bilang isang mafia boss. Makalipas ang ilang oras, nang mabilis sa tila karera sa kalsada na pinangunahan ng 4 na armadong sasakyan, sa wakas, nakarating din sila sa isang pinakamalaking pribadong ospital sa lungsod.
Ang emergency room ay nabulabog sa pagdating ng pamilya Benitez. Isang nagmamadaling hari na hawak ang kanyang reynang patuloy na sumisigaw ng hustisya laban sa isang laroang ahas. Handang harapin ang pinakamalaking milagro ng kanilang buhay mag-asawa. Ang bawat segundo sa loob ng pribadong koridor ng ospital, tila nag-iisang pampublikong paglilitis para sa reputasyon ng pinakamalupit na mafia boss sa bansa. Ang tunog ng mabilis na gulong ng stretcher ay sumasabay sa mabilis at naghuhumiyaw na tibok ng puso ni Rafael. Habang ang mga puting pader ng ospital, umaalingaw-ngaw sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang nahihirapang asawa. Bad talaga ang steak mo, Rafi. Sobrang bad! Mangiyak-ngiyak at humahangos na isinalaysay ni Angela habang ang kanyang maliit na kamay mahigpit na nakakapit sa gilid ng umaandar na stretcher. Ang kanyang mga matay basang-basa ng luha. Mukha siyang isang bata na nagsusumbong tungkol sa nangyari. Si Rafael, na nooy tumatakbo sa gilid ng stretcher, hawak ang isa pang kamay, ay nananalangin na lamang sa lahat ng santo na sana lamunin na siya ng lupa o kaya naman biglang magkabista-bistay sa semento upang doon na lamang siya maglaho. Ang kaninang seryoso, malamig at formal na kapaligiran ng mamahaling ospital biglang napuno ng mahihina ngunit sunod-sunod na bungis-ngis mula sa mga nurse na nagtutulak ng stretcher at sa mga nakasalubong nila medical staff sa pasilyo. Honey, please naman, calm down. Nandito na tayo sa ospital. Ani Rafael, na halos itakip na ang kanyang natitirang bakanting kamay sa sariling muka. Ang kanyang mga tenga, nagliliyab sa pagkapula, at ang kanyang matikas sa tindig ay tila lumiliit sa bawat pasaring ng asawa sa harap ng ibang estranghero. Huwag mo nang ipagsigawan yan dito. Pumasok sa eksena ang kanilang matagal ng kakaibang private doctor, isang may edad na lalaki na kilala ang pamilya Benitez. Sanay na sa mga kakaibang takbo ng utak ng mag-asawa. Humabol ito sa pagtakbo sa kabilang bahagi ng stretcher. May nakakalokong ngisi sa kanyang labi habang inaayos ang kanyang stethoscope. Iha, tama ang asawa mo. Kailangan mong kumalma para hindi ka masyado mapagod bago umiri. Nakangising singit ng doktor. Ang boses ay puno ng pang-aasar na tila ba nakikipagkwentuhan lang sa isang coffee shop. Besides, let's be honest here. Physical indicators from your past checkup shows that you both deeply enjoy that specific snake you keep mentioning. Huwag mo namang masyado itanggi ngayon. Hindi ko siya na-enjoy, hindi talaga. Galit at paos na sumigaw si Angela. Sabay, paimbulog ng kanyang katawan nang muling humilab ang kanyang tiyan. Ang kanyang muka ay namula sa pinaghalong sakit at matinding pagpoprotekta sa kanyang paninindigan. Ang sakit kaya niyan tumira. Parang laging may lindol sa kwarto kapag gising yung ahas niya. At saka gumagawa siya ng tao sa loob ng tummy. Kaya ayoko na si Snake. Gusto ko na lang yung putulin ngayon din. Doc, pairam naman ang gunting mo. Di ba pinuputol yan? Isang malakas at gulat na hagalpak ng tawa ang pinakawala ng doktor. Habang ang dalawang nurse sa likod, tuluyan ang napakapit sa hawakan ng stretcher dahil sa halos maiyak sila katatawa. Ang lindol sa kwarto na hirit ni Angela ay tila naging isang bomba. Malaking bomba na tuluyang nagwasak sa natitirang dignidad ni Rafael Benitez bilang King of Hell. Ang kanyang buong muka, hindi lang simpleng namula. Ito ay nagmistulang kulay ube na sa tindi ng kahihiyan. Habang ang isang kamay niya, tila may sariling isip na dahan-dahang humarang ulit sa kanyang zipper ng pantalon upang manigurado. Diyos mio, Angela. Ibang klase ka talaga.
Natatawang sita ng doktor. Ngunit agad ding nagbago ang mukha nito patungo sa pagiging professional nang makita ang monitor. O sige, tama muna ang lokohan. Dali na natin ang pasyente sa operating room. Masyado na mabilis ang contraction. Baka kung saan pa yan makanak na hindi oras. Bago tuluyang itulak ang stretcher sa loob ng double doors ng operating room, napatigil ang doktor at lumingon kay Rafael. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may natitira pa ring pilyong kislap sa mga mata nito. Saka ikaw naman, mister. Alam ko makapangyarihan ka. Pero sa susunod, hinay-hinay naman. Mukhang totoo nga ang sinasabi ng asawa mo tungkol sa lindol. Walang nagawa si Rafael, kundi ang tumango ng mabilis, umiwas ng tingin, at pilit na ibinaling ang kanyang pansin sa kisame ng ospital. Ang kanyang pangay umiigting, hindi dahil sa galit sa doktor o sa mga nurse, kundi dahil sa matinding kawalan ng lakas, napigilan ng walang preno, at walang takot na bibig ng kanyang isip bata, ngunit pinakamamahal na asawa. Habang sumasara ang pinto ng operating room, naiwan siyang mag-isa sa tahimik na pasilyo. Napasandal si Rafael sa pader. Huminga ng malalim. Napangiti ng bahagya sa gitna ng kanyang namumulang muka. Ang halimaw ng mafia ay tuluyan ng natalo. Hindi ng bala o ng kutsilyo, kundi ng isang inosenteng hirit tungkol sa isang friendly snake na malapit ng magbunga ng dalawang maliliit na anghel. Ang bawat segundo sa labas ng operating room, tila isang taon para sa nag-iisang King of Hell. Ngunit matapos ang tila walang katapusang pagpapakumbaba sa tindi ng kahihiyan, biglang niyanig ang tahimik na pasilyo ng isang sabay at malakas na atungal ng iyak. Isang malalim at panginginig na hininga ang pinakawalan ni Rafael. Ang matitigas niyang mga balikat, biglang bumagsak sa labis na ginhawa. Ligtas ang kanyang asawa, at narito na ang bunga ng kanilang pagmamahalan. Ngunit bago pa man niya tuluyang malasap ang kapayapaan, isang pamilyar at mapang-asar na boses ang bumasag sa kanyang sandali. Congratulations, anak. Sharpshooter ka pala. Anang kanyang ina na si Rachel, na may kasamang malakas na pagsiko sa kanyang tagiliran at isang nakakalokong tawa. Mami naman, pakiusap tama na. Asar at pabulong na sambit ni Rafael. Ang kanyang muka, na kababalik lang sa normal ang kulay, muling nag-init sa matinding pamumula. Kahit kailan talaga, walang pinipiling lugar si Mami. Reklamo ng kanyang isipan. Biglang bumukas ng marahas ang pinto ng operating room. Humahangos na lumabas si Calvin, ang matapat at seryosong kanang kamay ni Rafael sa sindikato, na ngayon ay mukhang mas excited pa kaysa sa tunay na ama. Boss! Boss! Ang galing mo, boss! Sigaw ni Calvin na halos mag-vocalize sa buong koridor ng ospital. Walang pakialam kung marinig ng ibang pasyente. Kambal ang anak nyo. Dalawang magagandang babae, boss. Nanlaki ang mga mata ni Rafael, ngunit bago pa siya makasagot, muling pumasok sa eksena ang kanyang ina na mas lalong lumawak ang ngiti. Wow, anak! Iba ka talaga. Nadali mo sa isang tira. Hagalpak ni Mommy Rachel, habang ang mga nurse sa nurse station muling napayuko para itago ang kanilang pagtawa. Kaya naman pala, ganoon na lang kagalit at kaimbyar na si Angela sa snake mo kanina. Aba, dalawa pala ang binuhat ng ahas mo. Napabuntong hininga na lamang si Rafael at napasapo sa kanyang sariling noo. Pakiramdam niya, wala na siyang natitirang muka na ihaharap sa mundo ng mafia bukas. Habang nakatingin sa salamin ng pinto ng operating room, isang halo ng takot at labis na pagmamahal ang gumapang sa kanyang dibdib. Sana naman ang kambal na yan hindi maging pasaway at walang preno ang bibigayan ng kanilang ina. Dahil kung hindi, abad baka makalbo ako ng wala sa oras sa pamilyang ito.
Isang malalim na buntong hininga muna ang pinakawala ni Rafael habang nakatitig sa pinto ng pribadong silid. Inayos niya ang kanyang suot na tuxedo jacket na nagusot. Pinakalma ang sarili bago marahang kumatok. Sa isip-isip niya, tapos na ang panganganak, kaya baka naman kalmado at formal na ang sitwasyon sa loob. Ngunit nagkamali siya. Pagbukas ng pinto, bumungad sa kanya ang isang napakagandang tanawin na may kasamang matinding halo ng kaba. Nakaupo sa kama si Angela. Suot ang hospital gown. May malapad at inosenteng ngiti sa labi, habang masayang pinanggigigilan ng dalawang sanggol na natutulog ngayon sa tabi nito. Ang cute-cute naman ng mga baby ko na yan. Sobrang lambot, sarap pisilin at papakin. Aliw na tili ni Angela, habang ang kanyang maliliit na daliri ay pilit na pinalalapit sa pisngi ng mga sanggol. Honey, pakiusap wag mong panggigilan. Mahinahon at pabulong na suway ni Rafael, habang mabilis na lumapit sa gilid ng kama para magsilbing harang. Sensitive pa ang balat ng baby natin. Baka magising o masaktan. Umirap ng pagkahaba-haba si Angela, sabay nguso sa kanyang asawa. Sus, selos ka lang, Rafi. Gusto mo siguro yung wild at matigas mong steak ang pagigilan ko ngayon, no? Madamot ka talaga. Sa isang iglap, ang kanyang muka ay tila sinampal ng pulang pintura. Nangamatis ang kanyang buong muka hanggang sa dulo ng kanyang tenga. Sa likod niya, narinig uli ang sunod-sunod na tawa ng mga tao, lalo na ng mga nurse na nag-aayos ng dextrose, pati na ang doktor na nagbabasa ng chart, at ang kanyang mama Rachel na tila ba naging paboritong teleserye na ang buhay nilang mag-asawa. Umakbang paitaas ang doktor. Pilit na tinatago ang tawa sa pamamagitan ng pag-ubo bago nagbigay ng medikal na payo. Abay iha, hinay-hinay lang muna sa ganyang hirit. Kakapanganak mo pa lang Pero base sa mga sinasabi mo, mukhang may bala ka namang sundan agad ang mga baby mo. Napakunot ang noo ni Angela sa narinig. Ang kanyang inosenteng utak ay mabilis na nag-isip ng iba pang kahulugan ng salitang sundan. Nanlaki ang kanyang mga mata at bigla niyang niyakap ang dalawang sanggol upang protektahan ang mga ito. Bakit? May pupuntahan ba ang mga baby ko? Don't tell me kukunin niyo sila sa akin? Matapang na hiyaw ni Angela habang nanlilisik ang mga matang nakatitig sa doktor. Don't you dare, Doc! Kundi, susundan ko talaga kayo kahit sa ang kwarto. At ipapatuklaw kayo ng paulit-ulit sa matigas na ahas ni Rafi. Tignan natin kung di kayo maging bato. Napasapu na lang sa sariling noo ang doktor. Tuluyang nawalan ng lakas na magpaliwanag ng medikal na termino. Sa kabilang sulok naman ng kwarto, si Mama Rachel at ang kanang kamay na si Calvin ay hindi na nakatiis at sabay silang humagalpak ng tawa na halos magpagulong-gulong pa sa sahig ng hospital room. Tama na, please honey. Magpahinga ka na lang muna. Kailangan mo ng pahinga. Halos magmakaawa na ang boses ni Rafael habang ang kanyang mukha ay nakasubsob na sa gilid ng una ni Angela sa tindi ng kahihiyan. Okay daw, okay. Masiglang sagot ng babae at tila isang switch ng ilaw, agad siyang humiga, pinikit ang kanyang mga mata at niyakap ang kanyang snake doll na nakalagay sa kanyang paanan. Napailing na lang si Rafael habang pinagmamasdan ng kanyang natutulog na asawa at ang kambal nilang mga anak. Alam niyang simula pa lang ito ng mas magulong bukas. Pero habang nakikita ang kapayapaan sa mukha ni Angela, alam niyang handa siyang matuklaw ulit ng paulit-ulit ng sarili niyang tadhana. Ang malaking pinto ng pribadong silid ay muling sumara. Naiwan ng mahimbing at tila walang kamalay-malay na natutulog na si Angela. Sa wakas, ang matinding lindol na idinulot ng kanyang walang preno at walang takot na bibig ay panandali ang humupa. Napalitan ng banayad at regular na paghinga ng bagong silang na ina.
Lumapit ang kanilang private doctor kay Rafael. Inaayos ang kanyang salamin habang muling binabasa ang medical chart ng babae. Nagbago ang timpla ng mukha nito patungo sa pagiging isang seryoso at professional na doktor. Bagaman, may natitira pa ring kaunting pilyong kistap sa kanyang mga mata. Sir Rafael, pwede na pong pauwiin si Mrs. pagkatapos na ilang araw, mga 3. Maayos naman ang kanyang vital signs. Pero tandaan niyo ito huwag niyo pong kalimutang i-massage palagi ang kanyang balikat, kamay at tiyan, balakang, pababa sa binti at hita, hanggang dulo ng mga paa, upang nang sa ganon ay mabilis na bumalik ang maayos na sirkulasyon ng kanyang dugo. Tumango si Rafael. Seryosong isinasapuso ang bawat utos ng doktor para sa kalusugan ng kanyang asawa. Ngunit bago tuluyang humakbang ang doktor patungo sa pinto, lumingon muli ito at nagpakawala ng isang makahulugang ubo. At syempre, Sir, strictly no prenatal activities muna sa inyong dalawa Huwag mo nang gigisingin ang ahas. Medyo mahina pa ang katawan ni Mrs. mula sa panganganak. Kaya kailangan nating umiwas sa anumang uri ng lindol sa kwarto. Paalala ng doktor na may kasamang nakakalokong ngisi bago tuluyang lumabas ng silid. Naiwang tulala si Rafael sa gitna ng kwarto. Ang kanyang tenga ay muling namula. Anong prenatal activities? Mukha ba akong walang disiplina? Sigaw ng kanyang isipan habang pilit na iniiwas ang tingin sa direksyon ng kanyang ina na noon ay dahan-dahang naglalakad patungo sa kanya. Naiilang, nahihiya, tila bata na humihingi ng saklolo. Lumingon si Rafael kay Rachel. Mommy, pwede po bang ikaw na lang muna ang magmasahe kay Angela pag-uwi sa mansyon? Pabulong at tila nagmamakaawang saad ng lalaki. Siya ang makapangyarihang King of Hell ng mafia. Pero ngayon ay takot na hawakan ng sarili niyang asawa dahil sa tindi ng babala ng doktor. Ngumisi ng napakalapad si Doña Rachel. Ang kanyang mga matay naniningkit sa labis na katuwaan habang pinagmamasdan ng tila natatarantang anyo ng kanyang anak. Nako anak, malaki ka na. Kaya mo na yan. Asawa mo naman siya. At ikaw ang nakakaalam kung aling bahagi ng katawan niya ang masakit. Basta tandaan mo ang utos ng doktor, ha? Huwag sosobrahan ang pagmamasahe at huwag mong hahayaan na ang masahe ay mauwi sa ibang ehersisyo. Baka sa halip na gumaling ang asawa mo'y mabinat pa dahil sa'yo. Humagalpak ng tawa si Mommy Rachel bago dahan-dahang lumabas ng silid upang iwan ang mag-asawa. Bit-bit ang walang humpay na pang-aasar na tuluyang nagpabagsak sa natitirang pader ng dignidad ni Rafael Benitez. Napabuntong hininga na lamang si Rafael at dahan-dahang lumapit sa gilid ng higaan ni Angela at pinagmasdan ng inosenteng muka ng asawa. Marahan niyang hinaplos ang buhok nito. May halo pa rin kaba sa kanyang dibdib kung paano niya isasagawa ang full body massage na yon nang hindi natutuklaw ng sarili niyang damdamin. Ang silid sa ospital na pansamantalang natahimik, muling binalot ng kakaibang enerhiya nang marahan ng idilat ni Angela ang kanyang mga mata. Parang hindi siya nanggaling sa isang madugong panganganak. Ang kanyang aura ay biglang sumigla at ang kanyang mukha ay nagningning na tila ba nakatulog siya sa isang mamahaling spa. Nakahinga ng maluwag si Rafael. Dahan-dahang lumapit sa gilid ng kama at hinawakan ang kamay ng asawa. Love, uwi na tayo sa susunod na araw. Masigla at malambing niyang saad. Bakit? Ayaw na ba nila ako dito sa ospital kasi matakaw ako?
Kasi inubos ko yung pagkain kanina? Nakasimangot na tanong nito. Nakakrus pa ang braso sa dibdib. Napangisi si Rafael. Pilit pinipigilan ng matawa sa inosenteng hirit ng kanyang asawa. Hindi, honey. Hindi sa ganon. Mahal ka ng mga doktor at nurse dito. Kaya lang, okay ka na at magaling ka na eh. Tsaka, gusto mo rin naman siguro maligo sa bahay natin, di ba? Napatitig si Angela sa kisame. Tila nag-isip ng malalim bago dahan-dahang tumango. Oo nga no. Nangangati na rin kasi ang katawan ko eh. Ngunit bago pa man makahinga ng maluwag si Rafael, dinagdag ni Angela ng walang prenong. Nangangati na yung mani ko, Rafi. Kailangan ko na talagang maglinis. Halos mabulunan sa sarili niyang laway si Rafael. Ang buong mukha ng lalaki ay mabilis na nag-transform sa kulay pulang kamatis, habang ang kanyang mga matay nanlaki sa gulat. Siya ang kilabot ng mafia. Halos mamatay sa hiya dahil sa walang prenong bibig ng asawa. Mula sa sofa, hindi nakatiis sa pagtawa si Rachel. Diyos ko, Angela. O sige na nga. Umuwi na kayo sa susunod na araw, ha? Habang maaga. Baka kung saan pa makarating ang usapan na yan. Oo nga, boss. Baka mamaya. Ay sa kainan na naman ulit mauwi ang usapan yung dalawa. Gatong naman ni Calvin na nakasandal sa may pinto. May nakakalokong ngisi sa kanyang mga labi. Nang marinig ang salitang kainan, tila ba biglang nag-light up ang mukha ni Angela. Kain? Kakain tayo? Gusto ko yan, gutom na ako, Rafi. Masigla nitong tili habang tila nakalimutan ng lahat ng sakit sa katawan. Lalong lumawak ang ngisi ni Calvin. Tila ba naghahanap talaga ng sarili niyang kamatayan sa araw na ito. Talaga, madam? Gusto niyo ba yung paboritong hotdog ni Boss Rafael? Matigas at masarap yun. Bagay na bagay, lalo't gutom kayo. Calvin. Isang napakababa, napakalamig, at puno ng nagbabadyang kamatayan sa boses ng lalaki. Ang mga mata ni Rafael naging kasing talim ng mga kutsilyo na bagong hasa. Nakatitig ng diretso sa kanyang kanang kamay. Nawala ang ngisi ni Calvin. Namutla ang kanyang muka at naramdaman niya ang malamig na pawis sa kanyang batok. Sabi ko nga, boss. Titignan ko yung sasakyan sa labas, ha. Baka nawawala na eh. Palusot pa nito. Ngunit huli na ang lahat. Ang inosenteng utak ni Angela, nakakapit na sa idea ng pagkain. Tumingin siya kay Rafael. Ang kanyang mga matay naging malalaki at tila nagniningning, habang gumagawa ng isang hindi matatanggihang puppy eyes. Rafi, may hotdog ko pala eh. Paborito ko yan eh. Sabi mo, bawal yung ahas mo, pero pwede naman yung hotdog, di ba? Pengen naman, ngayon na, please. Nawala ang natitirang dignidad ni Rafael Benitez. Parang naging abo. Namumula ang kanyang buong mukha hanggang leeg. Mamaya, pag-uwi natin sa mansyon, honey. Doon mo kainin. Bulong niya na halos hindi na marinig ang sariling boses. Yehey! Kakain ako ng hotdog ni Rafi pag-uwi! Bait-bait talaga ng asawa ko. Masiglang hiyaw ni Angela habang pumapalakpak pa. Ang pagpasok ng marangyang convoy sa tarangkahan ng mansyon ng mga Benitez, nagbadya ng opisyal na pagbubukas ng isang bagong yugto. Makalipas ang ilang oras sa pag-aayos ng papeles sa ospital, sa wakas nakauwi na ang mag-asawa. Kasunod nila si Rachel at ang walang kapagurang si Calvin. Ngunit, ang eksena sa engrandeng sala ng mansyon ay malayo sa seryosong imahe ng isang mafia headquarters.
Patalon-talon na pumasok si Angela. Masiglang-masigla na parang bata na galing sa isang field trip. Habang yakap ang kanyang paboritong snake doll. Sa likuran niya, dahan-dahang naglalakad ang kinatatakutang King of Hell. Ang malalaking bisig ni Rafael na dating sanay sa paggawad ng kamatayan. Maingat at balansing nakapulupot sa dalawang basket. Pilit na binubuhat ang kanilang bagong silang na kambal ng sabay. Boss, huwag ka lilingon sa salamin Pangaasar ni Calvin. Habang bitbit ang dalawang malalaking diaper bag. Mukha ka kasing alilang babysitter sa itsura mong yan. Nawala yung pagka-mafia boss mo. Naging mafia daddy na. Keep talking, Calvin. Sisiguraduhin kong bago lumubog ang araw, makikipag-high five ka na kay Lucifer sa impyerno. Puno ng banta at mariing bulong ni Rafael. Ang kanyang mga matay nanlilisik habang maingat na inilalapag ang kambal sa kanilang mamahaling crib sa tabi ng kanilang silid. Namutla agad si Calvin. Otomatiko nitong itinikom ang bibig at gumawa ng kilos na tila ba nire-ready ang isang invisible zipper para isara ang kanyang labi. Akin na yung baby oil. Utos ni Rafael habang pinapagpagan ang kanyang sarili. Pilit na ibinabalik ang focus sa utos ng doktor. Nawala ang takot ni Calvin at muling sumilay ang nakakalokong ngisi sa kanyang muka. Oy, excited si boss May pahintulot ang doktor na magmasahe. Mukhang makakachancing si King of Hell. Matalim, malamig. Tila may lumalabas na invisible na patalim sa mga mata ni Rafael. Nang lingunin nito si Calvin. Ito na po, boss. Sabi ko nga tatahimik na. Ani Calvin sa takot. Sabay hagis ng bote ng baby oil sa mga kamay ni Rafael. At kumaripas ng takbo palabas ng kwarto na tila ba hinahabol ng totoong multo. Napailing na lang si Rafael upang iwaksi ang inis at dahan-dahang pumasok sa silid ng kanyang asawa. Doon, nakaupo si Angela sa kama. Maliwanag at walang kaano-anong bakas ng pagod sa mukha ng babae. Habang masayang kinakausap ang kanyang dalawang anak. Honey, I need to massage your body, sabi ng doktor, para mawala yung sakit at stiffness sa muscles mo. Wala sa ginawa mo nung nakaraang araw. Okay, Doki. Masiglang tugon ni Angela. Sabay dapa at ayos na higa na parang isang batang handang-handa na matulog. Bumuntong hininga muna si Rafael ng napakalalim. Pilit niyang isinasantabi ang kakaibang init na biglang gumapang sa kanyang dibdib na makita ang makinis at hubog ng likod ng asawa sa ilalim ng suot nitong manipis na roba. Kumuha siya ng sapat na baby oil. Marahan itong ikinalat. Pinainit sa kanyang malalaking palad at pinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Angela. Isang mahina at tila musika, ngunit mapanganib na halinghing ang kumawala sa labi ng babae nang magsimulang maglapat ang mainit na palad ni Rafael sa kanyang balikat. Napalunok na lamang ang mafia boss ng sarili nitong laway at ang kanyang puso nagsimula ng magwala. Nakagat ni Rafael ang labi. Pilit pinagtitibay ang kanyang self-control habang patuloy na minamasahe ang braso ng asawa. Patungo sa tiyan hanggang makarating sa balakang. Ang bawat haplos ay tila isang pagsubok sa kanyang pagkalalaki. Lalo na at sariwa pa sa kanyang isipan ang babala ng doktor. Habang seryosong-seryoso si Rafael,
Sa pagpipigil ng sarili, biglang lumingon si Angela at tumingin sa ibabang bahagi ng kanyang asawa. Nanlaki ang inosenteng mata ng babae at tinuro ang kanyang pagkalalaki. "Hi, Snakey!" Bati ni Angela sa isang masiglang tono habang nakaturo sa biglang nakaumbok at tila nagigising na ahas sa loob ng pants ni Rafael dahil sa tindi ng tensyon. Namumula ang buong muka hanggang sa mga tenga. Mabilis na napaatras si Rafael at wala sa sariling hinarang ang kanyang dalawang kamay sa tapat ng kanyang zipper upang itago ang nagwawalang ebidensya. "Ikaw, Rafi, ba't mo biglang tinakpan si Snakey? Kumakaway pa naman siya sa akin. Mukhang miss na miss niya na ako. Ikaw ang damot mo." Samantala, sa labas na nakasarang pinto, maririnig ang mahinang kaluskos at pigil na halakhak. Muli, naroon na naman si Rachel at Calvin. Kinaumagahan, biniyak ng sabay at napakalakas na iyak ng kambalang katahimikan ng mansyon. Nagising si Angela. Pupungas-pungas ngunit may ngiti sa labi. Marahan siyang bumangon para aliwin ang maliliit na prinsesa. Kinalong niya ang mga ito at kinantahan ng paborito niyang kantang "Rain, Rain, Go Away." Napanguso si Angela. Nag-isip ang kanyang inosenteng utak kung paano patitigilin ang mga ito. Sa isang iglap, kinuha niya ang kulay berdeng snake doll at marahang nilapag sa pagitan ng kambal. Tuwang-tuwa naman siya nang biglang tumigil sa pag-iyak ang mga sanggol. "Mukhang mahilig din kayo sa snakey doll, Pero akin yan, Pahiram ko lang yan sa inyo ngayon. Don't worry mga baby. Yung daddy niyo may snakey yon. Mas matigas at mas mahaba pa dyan." Natatawang saad niya. Habang abala si Angela sa pakikipag-usap sa kambal, biglang napatigil ang kanyang mga tenga. Nakarinig siya ng mahina, pamilyar, tila nahihirapang halinghing na nanggagaling sa loob ng banyo. "Mga baby, balikan ko muna kayo behave kayo dyan." Bahagyang nakabukas ang pinto ng banyo. Sa pagtulak ni Angela dito, bumungad sa kanya ang isang tagpo na hinding-hindi niya inaasahan. Doon, nakatayo ang kinatatakutang mafia boss na si Rafael Benitez. Ang buong katawan nito ay basang-basa ng pawis. Mabilis ang paghinga. May ginagawang kababalaghan gamit ang sariling kamay, habang ang mga mata nito ay nakatitig sa litrato ni Angela na nakasabit pa sa dingding. "Tawag mo ako, Rafi?" Inosenteng sabat ng babae. Parang binuhusan ng nagyayalong tubig si Rafael. Nanlaki ang kanyang mga mata sa tindi ng gulat. Mabilis pa sa 4:00 kinuha niya ang kalapit na tuwalya upang itapis sa kanyang bewang. Pilit na itinago ang nagwawala at umiigting pa ring alaga. "Rafi, ba't ang daming gatas sa sahig? Sayang yung gatas, ba't mo tinapon? Galing ba yan sa baka?" Angela, kasi, lilinisin ko na lang to. Sige na, lumabas ka na muna. Nagkanda otal-otal niyang wika at kinakabahan pa siya. "Kung ayaw mo ng gatas, edi dapat binigay mo na lang sa akin. Kawawa naman kung itatapon mo lang sa sahig, sayang." Bago pa man tuluyang matunaw sa kahihiyan si Rafael, bumukas ang pinto. Nakiosyoso na naman si Rachel at Calvin. Angela, iha, lumabas ka muna dyan. Hayaan mo muna linisin ng asawa mo ang kanyang kalat sa banyo. Oo nga, madam. Boss, mukhang tigas na tigas ka pa rin Kailangan mo ba ng tulong sa pag-mop ng sahig? Shut up, Calvin. Asik ni Rafael. Sa puntong ito, handang-handa na siya magbayad ng bilyon sa kahit sino na makakapagpalaho sa kanya sa mundo dahil sa kahihiyang nararamdaman.
Pagkalabas niya ng banyo matapos magbihis, agad siyang sinalubong ni Mama Rachel ng isang malakas ngunit pabirong kutong sa ulo. Aray, ma'am. Uso din ang self-control, son. Kapapanganak lang ng asawa mo na nakaraan. Pero kung iskandalo ko sa banyo, abay, parang 5 taon kang nagtiis. Kayo kasi, sabi ko sa inyo kayo na lang magmasahe kay Angela kagabi. Hindi ko mapigilan eh. My wife is just so hot. Rafi, anong hot? Di naman ako mainit naka-aircon tayo kaya malamig ang skin ko. Saad ni Angela, na nakikinig pala sa usapan na mag-ina. Napatigil si Rafi, napatingin sa inosenteng mukha ng asawa. What I mean is, you are just so pretty, love. Si Angela naman, biglang napangiti ng napakalapad. I know, right, Rafi? Kaya nga asawa mo ako eh. Kasi adik na adik ka sa akin, di ba? At humagik-gik pa ito. Napailing na lang si Rafael. Sabay hila kay Angela para sa isang mahigpit na yakap. Kinabukasan, ang mansyon ng mga Benitez ay tila isang battlefield. Hindi magkanda o gaga si Angela sa pag-aalo sa kanyang kambal na tila nagkakaunahan pa sa pag-iyak. Pagod, disheveled, at frustrated naman si Angela. At nakakaramdam siya ng matinding kirot sa kanyang dibdib. Sa gitna ng kanyang pag-aalala, hinarap niya si Rafael na noon ay nakatayo sa gilid. Tila gustong tumulong pero hindi alam kung paano. Rafi, ang sakit. Wala talagang lumalabas na gatas eh. Ikaw kasi, bakit mo tinapon yung gatas mo kahapon sa banyo? Nagutom tuloy si na baby dahil sa ginawa mo. Namilog ang mga mata ni Rafael. Napaiwas siya ng tingin. Ang kanyang mukha ay nag-alab sa tindi ng hiya. Son, may isa lang na paraan para ma-stimulate ang daloy ng gatas. You have to massage your wife's chest. Tulong mo yan para mag-produce siya ng sapat na gatas para sa mga anak niyo. Nanlaki ang mga mata ni Rafael. Mom, are you serious? Hindi ito oras para magbiro. Calvin, bumili ka nga ng formula milk ngayon din. Ngunit tinapunan siya ng matalim na tingin ni Rachel. Huwag kang mag-inarte, Rafael. Masiselan pa ang tiyan ng mga apo ko. Hindi pa pwede ang formula. Magpakalalaki ka at gawin mo ang nararapat para sa pamilya mo. Walang nagawa si Rafael, kundi ang huminga ng malalim. Pikit mata, parang papasok sa isang delikadong misyon. Dahan-dahan niyang ginawa ang utos ng kanyang ina. At sa isang iglap, success! Ang gatas na pinakahihintay ay dumaloy na. Ngunit ang tagumpay na yun ay may kapalit. Dahil sa matinding tensyon, init ng katawan at pagpipigil, biglang tumulo ang dugo mula sa ilong ni Rafael at kasunod nito ay ang pagbagsak niya ng sahig. Rafi, what happened to you? Are you dying? Mangiyak-ngiyak na sigaw ni Angela. Hindi makapaniwala sa nakita. Sa di kalayuan, nagpipigil namang matawa si Mommy Rachel at Calvin. I'm fine. Boss, ba't may ketchup sa nose mo? Shut up, Calvin. May fries ka ba? Gusto ko yun. Dahil sa pagmamahal at dahil na rin sa sobrang hiya na gustong makatakas, kaya mabilis na tumayo si Rafael. Wala, wifey. Pero gagawin kita ng fries. Naiwan si Angela na nag-aalaga sa kambal. Baby Ara, mommy's here. Malambing niyang sabi bago sinimulang padedehe ng isa. Maya-maya, umiyak si Andrea. Kaya maingat niyang inilipat ang atensyon dito. Sus, ang silosa naman ng baby Andrea ko na yan. Para kang daddy mo.
Ilang saglit lang, bumalik si Rafael na may dalang mainit na fries. Honey, ito na yung fries mo. Thank you, honey. Honey, napadede mo na ba sila? Ngumiti si Rafael. Pakiramdam niya tapos na ang dilubyo pero yun pala'y hindi pa. Yes, honey. Di naman kasi ako nagtatapon at nagsasayang ng gatas gaya ng ginawa mo kagabi. Hindi kasi ako madamot na tao, di ba? Nang sumapit ang tanghali, napagpasyahan na mag-asawa, nadalhin ang kanilang mga prinsesa sa isang sikat na park upang paarawan ng mga ito. Medyo malamig-lamig pa rin kahit papano. Isang napakamaringal at tila pampelikulang tanawin. Si Angela at Rafael naglalakad sa ilalim ng luntiang puno habang dahan-dahang nagtutulak ng tig-isang mamahaling baby trolley. Maganda at payapa na sana ang takbo ng kanilang mundo nang biglang mapatigil si Angela sa tapat ng isang mahabang hilera ng mga tindahan sa bangketa. Rafi, look! May snakey doll doon, no? Kasing haba at kasing laki ng snake mo, Rafi. Sa tindi ng lakas ng boses ng kanyang asawa, tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Rafael. Sabay-sabay na palingon ng mga tao sa direksyon nila. Please, wifey. Kakasuhan tayo ng public scandal. Lower your voice, pakiusap. Marahan siyang tinulak ni Angela. Binawi ang kanyang sinasabi at walang pakundangang dinilaan ng asawa. Napakadamat mo talaga, Rafi. Asik ng babae habang nakapamewang. Kung ayaw mo kami ibili ni Naara at Andrea ng bagong snakey doll, ipahiram mo na lang sa amin ang matigas mong ahas sa pants mo na laging kumakaway tuwing umaga. Gusto ko rin makalaro ng mga baby yun. Fine. Bibilan ko na kayo ng 1 dosena na lintik na snakey doll na yan. Just please lower your voice. Love naman. At saka wag mo na ituro yung ahas ko. Baka alam mo na eh. Baka magising. Napatakip ng bibig si Angela. Ang kanyang muka ay napalitan ng pamilyar na inosenteng pag-aalala. Sorry, Rafi. Di ko naman alam na tulog pala yung ahas mo ngayon. Sige, hindi ko na siya gigisingin. Napahawak na lang siya sa sariling noo. Ngunit bago pa man siya tuluyang makahuma, isang malakas, matigas at sarkastikong tikim ang bumasag sa kanilang eksena mula sa likod ng counter ng stall. Isang matandang tindero na nakasandal at may hawak na pamaypay ang nakataas ang kilay sa mag-asawa. Bibili ba kayo? Nakahas. Maglalandian kayo dyan sa harap ng pamilya ko. Medyo mahaba ang pila sa likod niyo. We will buy everything. 1 dosena ng freaking snake doll na yan ngayon din. Nang marinig ang balita, napatalon sa tuwa si Angela habang bitbit ng 1 dosenang berdeng manika na kulang na lang ay takpan ng buong pagkatao niya. Isang napakalakas at sabay-sabay na hagalpak ng tawa ang pinakawalan ng customer na nakapila sa paligid dahil sa inasal ni Angela. Habang yakap niya ang mga laruan, napapapikit si Rafael sa isang tabi. Samantala, malayo sa masayang tawanan at makukulay na eksena sa gitna ng park, may isang madilim na anino ang nagbabantay mula sa isang liblib at mayabong na bahagi ng mga puno. Kung ang buong paligid ay nagdidiwang sa init ng sikat ng araw, ang sulok na ito ay tila binalot ng yelo sa tindi ng negatibong enerhiya. Naroon si Ashley, ang kambal ni Angela na nakakuyom ang kamao hanggang sa mamuti ang kanyang kasukasuan habang ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Nakatitig ng diretsyo sa masiglang anyo ng kanyang kapatid. Ang bawat ngiti ni Angela at ang bawat malambing na pag-aalaga sa kanya ni Rafael ay parang patalim na sumasaksak sa pride
at katinuan ni Ashley. Umapaw ang pait sa kanyang dibdib. Sa bawat paghinga niya, tila lumalabas ang apoy ng paghihiganti. Dahil sa'yo, kaya namatay si na Mom at Daddy. Gigil at nanginginig at pabulong na sambit ni Ashley na halos magdugo ang labi sa tindi ng pagkakasara ng kanyang mga ngipin. Dahil sa katangahan at kainosentihan mo, naghirap at tuluyang nasira ang pamilya at negosyo. Ngayon, pagbabayaran yung lahat ng bawat pait na dinanas ko. Huminga siya ng malalim habang ang kanyang tingin lumipat sa dalawang mamahaling baby trolley kung sa nakahiga ang mga bagong silang na tagapagmana ng pamilya Benitez. Isang nakakatakot at malademonyong ngiti ang dahan-dahang sumilay sa kanyang mga labi. Lalo ka na, Angela. Kukunin ko ang buhay na nararapat para sa akin. Kung ang atensyon at pagmamahal na magulang natin noon na nakuha ko ng buong buo, sisiguraduhin ko na ang atensyon, yaman at pag-ibig ng asawa at mga anak mo'y magiging akin din. Sa likod ng kanyang kinatatayuan, dahan-dahang lumabas mula sa kadiliman ang isang matangkad at formal na lalaki, si Ariel. Ang kanyang tapat na tauhan na may matagal at malalim ng lihim na pagtingin sa babae. Seryoso ang mukha nito. Walang emosyon, ngunit handang gawin ang kahit na anong utos. Gaano man ito kadumi o kadelikado. Boss, anong plano? Seryoso at mababa ang boses na tanong ni Ariel habang ang kanyang isang kamay ay automatikong nakahawak sa baril na nakasukbit sa kanyang ilalim ng jacket. Nag-aantay lamang ng huling hudyat. Tumingin si Ashley sa huling pagkakataon kay Angela na ngayon ay masayang tinataas ang isa sa mga biniling snake doll. Walang kung ano-anong emosyon o awa na natitira sa kanyang boses nang magbitaw siya ng utos. Kidnap her? Kidnap my foolish sister and make her suffer until she begs for her life. Habang galit na galit si Ashley, sa ilalim ng mga puno, walang kamalay-malay ang inosenteng reynang si Angela sa iniisip ng kanyang kapatid. Rafi, nababa niyo na ako. Ikaw mo na bahala kina Ara at Andrea, pati sa mga snakey doll ko. Bantayan mo Huwag mo hahayaang makatakas yung mga yan. Napailing na lang si Rafael at ngumiti. Oh, sige na, bilisan mo, wifey. Dala ang kanyang inosenteng ngiti. Masiglang naglakad si Angela patungo sa pampublikong banyo ng parke. Ngunit pagpasok pa lamang niya sa madilim na pasilyo, isang kamay na may hawak na panyo ang biglang humarang sa kanyang muka. Si Ariel. Puno ng kemikal ang panyong yon. Pampatulog. Pilit siyang nagpumiglas, pilit na sumigaw, ngunit mabilis na nanghina ang kanyang katawan, hanggang tuluyan siya mawala ng malay. Sa labas, habang matiyagang nagbabantay sa kambal si Rafael, bigla siyang nakaramdam ng kaba sa dibdib. Parang may hindi tama. Napakunot ang kanyang noo nang may tila narinig siyang mahinang kaluskos at tili mula sa direksyon ng banyo. Tatayo na sana siya upang mag-imbestiga nang bigla may humawak sa kanyang balikat mula sa likod. Rafi, mabilis na lumingon si Rafael. Honey, kanina ka pa ba dyan? Kala ko galing kang banyo. Ngumiti ito ng napaka-inosente. Isang perpektong pagpapanggap mula kay Ashley. Suot ang eksaktong damit ni Angela. Ang buhok, ang mukha ay walang pinagkaiba. Kanina pa ako nakalabas, Rafi. Di mo lang siguro ako napansin kasi sobrang busy mo sa pagbabantay sa kambal natin. Oh, ito nga pala. Binilan kita ng kwek-kwek. Paborito mo to, di ba? Oh, salamat. Kinuha niya ang kwek-kwek.
Ngunit ang kanyang mga matay mariing nakatitig sa mukha ng dalaga. Magkamukha. Walang duda, mukha ito ng kanyang asawa. Pero may kakaiba. Bilang isang mafia boss na sanay sa panganib, malakas ang kanyang instinct. Ramdam niya ang kakaibang aura, ang kakaibang tindig, ang amoy, at ang paraan ng pagngiti nito, tila banyaga sa kanya. Pakiramdam ni Rafael, ibang-iba ang kaharap niya ngayon kumpara sa makulit niyang asawa. At ang mas malala, kailan pa naging paborito ng isang bilyonaryong mafia tulad niya, ang kwek-kwek. Uwi na tayo, Rafi. Malambing na bulong ni Ashley, habang biglang lumingkis ang kanyang kamay sa liig at balikat ni Rafael. Pilit na pinapakita ang pagiging malapit. Tumigas ang buong katawan ng mafia boss. Sa loob-loob niya, sino ang babaeng ito? Nasaan ang totoong Angela? Habang si Rafael ay nagsisimulang makatunog sa peking asawa sa park, sa kabilang dako naman, ang totoong Angela ay kasalukuyang nakatali sa isang lumang silya sa loob ng abandonadong bodega. Pakawalan mo ako dito, ayaw ko sa'yo, lumayo ka sa akin. Ang baho mo, amoy putok ka. Hindi ka naglalagay ng deodorant? Walang preno yung bibig mo ah. Sintu-sintu ka talaga. Enough of that, Ariel. Isang matigas at maarting boses ng babae ang biglang umalingaw-ngaw mula sa madilim na pasukan. Kararating lang ni Ashley. Nakataas ang kilay at may hawak na mamahaling bag. Huwag mo akong gawa na eksena. Ako ang bida dito. Kaya ako dapat na magpahirap sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Angela nang makilala ang mukhang eksakto ng katulad ng kanya. Ashley, ikaw ba yan? I'm glad that you still remember your perfect and beautiful twin sister. Maarte at pabebeng sambit ni Ashley. Sabay lapit at mariing pinisilampangan ni Angela. Napadaing si Angela sa sakit. Ba't mo ginagawa to? Kambal tayo, magkapatid tayo, di ba? Kailanman. Hindi ko tinuring na kambal ang isang abnormal at isip batang gaya mo. Diring-diring saad ni Ashley, sabay bitaw ng marahas sa kanya muka. Isang malademonyong ngiti ang sumilay sa mga labi ng kontrabida. Ngayon ito na ang katapusan mo. Akin na ang buhay na ninakaw mo sa akin. Akin na si Rafael at ang mga anak mo at lahat ng yaman mo. Tumawa pa ito. Kasabay ng malamadrastang tawa, kinuha ni Ashley ang isang galon ng gasolina. Walang pakundangang kinalat sa buong paligid ng bodega. Ang amoy ng gas ay mabilis na humalo sa hangin. Nagbabadya ng isang mabilis na kamatayan. Matapos maubos ang gas, kumuha siya ng isang kahon ng posporo. Goodbye, my stupid twin sister. Sa isang kurap lang, ang apoy ay mabilis na gumapang at lumika ng nagbabagang pader sa paligid ni Angela. Ang usok ay nagsisimula ng maging makapal. Si Angela, napapalibutan ng naglalakihang apoy, pilit na nagpupumiglas sa pagkakatali. Umiiyak at hirap na siyang huminga. Tumingala siya habang umaagos ang luha sa kanyang pisngi. Kinaumagahan, nagising si Rafael hindi dahil sa alarm clock, kundi dahil sa nakakabulahaw at sabay na pag-iyak ng kanyang kambal. Ngunit hindi lang yon ang dahilan para magtakas siya. Kumunot ang kanyang noo, nang madat na ng kanyang asawa na sa pagkakaalam niya. Mapagmahal at isip bata na galit na sinisigawan ng mga umiiyak na sanggol. Shut up! You both idiots and useless! Sigaw nito habang nanlilisik ang mga mata. Enough of that. Anong ginagawa mo sa mga anak ko? Why are you shouting at me, Rafi? Don't you love me anymore? Madramang hirit ni Ashley. Pilit na ginagaya ang pagiging isip bata ni Angela habang nagpapahid ng invisible na luha. Bago pa man humaba ang diskusyon, biglang pumasok si Calvin na seryoso ang muka.
Boss, may balita tayo. Walang emosyon na binuksan ni Rafael ang folder. Habang nagbabasa unti-unting kumayom ang kanyang kamay. At ang kanyang panga ay nag-init sa galit. Rafi, what's wrong? May problema ba? Inosenteng tanong ni Ashley, sinusubukang sumilip sa papel. Dahan-dahang nilingon ni Rafael ang babae. Ang kanyang mukha ay parang isang demonyo na galing sa impyerno. Sa isang iglap, tinaas niya ang kamay. Isang malamig na tunog ng pagkasa ng barilang umalingaw-ngaw sa paligid. Sino ka? Nasaan ang totoong asawa ko? Malamig na tanong ni Rafael. Diretso nakatutok ang nguso ng baril sa panga ng babae. What are you saying, Rafi? Ako to, si Angela, ako ang wifey mo. Isang nakakatakot at sarkastikong ngisi ang sumilay sa mga labi ni Rafael. I am not as stupid as you think. Kabisado ko ang asawa ko mula ulo hanggang paa. My wife smells like sweet chocolate. It's addictive. Well, you smell like a toxic garbage. It's disgusting. Nang ma-realize na bistado na siya, biglang nagbago ang ekspresyon ni Ashley. Nagpakawala ng isang malademonyong tawa. Sorry not sorry, Mr. Mafia. Tanga-tanga mong asawa, huli na ang lahat. She's there sa bodega. Sunog na. She's already dead. Parang gumuho ang mundo ni Rafael sa narinig. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Nagsimulang manginig ang buong katawan. No, that's not true. Ngunit bago patuluyang magluksa ang mafia boss, ang nakakalunos na eksena ay biglang binuhat ng isang kakaiba at pamilyar na tunog mula sa likod ng pinto. It's my snake's revenge time! Isang masiglang hiyaw ang bumasag sa seryosong atmosfera. Bumukas ang pinto at doon, lumabas ang isang babaeng puno ng uling ang muka. Tila isang sunog na pandesal. Ngunit hawak-hawak ang isang totoong ahas. Si Angela yon. Ahas? Ikaw? Paano buhay ka pa? Natataranta at halos mamatay sa gulat na sigaw ni Ashley habang tinuturo ang kambal. Because I'm kind and smart. God will always save and protect me from evil person like you. Asik ni Angela, sabay duro kay Ashley. My snaky. So good! Tuklawin mo yung bad sister na yan. Sa tindi ng takot ni Ashley sa gumagapang na ahas, mabilis siya napaatras. Natisod sa sarili niyang paa at malakas na sumubsob ang kanyang muka sa semento ng sahig. Napasuntok sa hangin si Angela at humalakhak. Wow, sis! Type mo ata si Mr. Floor. Grabe ka naman makahalik sa sahig. Silosa ako, no? Mangiyak-ngiyak at punong-puno ng galit na tumayo si Ashley. Nawala na siya sa katinuan. Nadampot niya ang isang matalim na cutter sa ibabaw ng mesa. Mabilis na sumugod patungo kay Angela. Mamatay ka na! Ngunit bago pa man makadikit ang patalim sa balat ni Angela, isang malaking kamay ang mabilis na sumalo sa braso ni Ashley. Si Rafael. At sa isang iglap, pinilipit niya ang kamay ng kontrabida na naging dahilan para mabitawan nito ang hawak sa cutter. Ouch! Ouch! It hurts! Bitiwan mo nga ako! Kasabay nito, pumasok naman si Calvin at ang mga tauhan ng mafia. Bitbit na isang bugbog sarado at sugat-sugat na lalaki. Boss, ito yung kasabwat ng baliw na yan, si Ariel. Anong gagawin namin sa dalawang basura na to? Ipatapon yun sa Africa. Pa-deport ang mga yan at siguraduhin doon sila magwawalis ng disyerto habang buhay. Copy, boss. Sagot ni Calvin. Sabay kaladkad sa dalawang nag-iiyakang kontrabida. Nang maging tahimik ang silid, mabilis na binitawan ni Rafael ang kanyang seryosong aura bilang mafia boss. Mabilis niyang niyakap ang kanyang asawa. Honey, are you okay? Are you hurt anywhere? Tell me. I'm fine, Rafi.
Pero mukha na ako sunog na pandesal sa sobrang itim ng face ko. Pangit na ba ang wifey mo? Di mo na ba ako love? Mangiyak-ngiyak na tanong ng babae habang pinapakita ang kanyang maruming muka. No, love. Kahit maging sunog na pandesal o ube halaya ka pa, you will always be the prettiest angel in my eyes. Narinig ang mahinang ubo at tawa ni Angela na biglang napalitan ng masiglang hagik-gik. Sabi ko na nga ba adik ka talaga sa akin, Rafi. Sige nga, hug mo ko ulit. I always love you no matter what. Ang hating gabi sa mansyon ng mga Benitez, binalot ng marangya at payapang katahimikan. Sa gitna na naglalakihang unan sa master's bedroom, mahimbing na natutulog ang kinatatakutang mafia boss na si Rafael Benitez. Sa malapit na crib, maririnig ang banayad at sabay na paghinga ng kanilang bagong silang na kambal. Yun ay walang iba kundi sina Ara at Andrea. Ang buong paligid ay nagpapakita ng isang perpektong pamilya. Ngunit sa gitna ng kadiliman, dahan-dahang idinilat ng tinaguriang inosente at isip batang reyna na si Angela ang kanyang mga mata. Palambakas ng antok. Ang kaninang maamon nitong muka biglang nagbago. Maingat, walang ingay, tila isang pusang gumagalaw sa dilim. Bumangon siya mula sa tabi ng asawa. Nagtungo sa loob ng banyo at maingat na inilapat ang lock ng pinto. Kinuha ang isang high-tech at naka-encrypt na satellite phone na nakatago sa ilalim ng lababo. Nag-dial siya ng isang pribadong numero upang tawagan ang kanyang head department sa secret agent organization. Mula sa kabilang linya, isang mababa at seryosong boses ng isang lalaki ang sumagot. Angel, kumusta ang sitwasyon mo dyan? Balita namin ay nasunog ang bodega ng mga ebanghelista. Ang galing mo. Nailigtas mo ang sarili mo sa kamatayan. Hindi nakakahalata ang buong mafia. Malapit na ba matapos ang misyon mo? Dahan-dahang sumilay ang isang mapanganib at matatalim ng ngisi sa labi ni Angela. Sa isang iglap, tuluyan ang naglaho ang kanyang pamilyar na boses bata at pabebeng tono. Ang boses na lumabas sa kanyang labi ay malamig, matigas at puno ng otoridad. Ang boses ng pinakamalupit na elite agent ng bansa. Almost done, but I'm glad that the Evangelista's lineage has to end. Lahat ng dumi ng kanilang organisasyon hawak ko na. Congratulations, Angel. Lahat ng paghihirap at pagpapanggap na dinulot nila sa'yo, matatapos na rin sa wakas. Yes, now my mission is almost done. I can go back to the secret agent organization headquarters sooner or later. Konting pirma na lang ng mga dokumento. Tapos na to. Are you sure, Angel? O baka naman tuluyan ka natalo sa sarili mong laro? Dahil base sa mga ulat na natatanggap ko, mukhang nahulog ka na ng tuluyan sa target mo. Masaya ka ba bilang asawa ng isang mafia boss? Natigilan si Angela. Ang kanyang katawan ay tumigas at ang kanyang daliri ay otomatikong nakuyom sa tindi ng emosyon. My mission and justice are my priority than anything else. Walang puwang ang emosyon sa isang ahente. Talaga? Paano naman ang mga bata? Paano ang mga anak mo sa kanya? Tanong ng kanyang head na may halong pambubuyo at pangaasar. My children are only mine. Mariin at may banta sa boses na sagot ni Angela. Protektado ang kanyang pagiging ina. Iba ka talaga, Angel. Paano mo pala ipapaliwanag sa lalaking yun ang tungkol sa biglaang pagkaligtas mo sa nasunog na bodega? Hindi ba naghinala ang isang Rafael Benitez? Napangisi si Angela. Naalala ang reaksyon ng asawa. Sinabi ko sa kanya na iniligtas ako ng mga dumaang pulis. I already hired and pay off some local police for that fake report bilang patunay. Hindi niya alam na ang totoo, isa akong agent.
Anyway, goodbye. I will just update you when the final arrest is ready. Binaba niya na ang telepono at huminga ng napakalalim. Pinikit niya ang kanyang mga mata at nang muli niya itong idilat. Pilit niya ibinalik ang maamo at inosenteng aura ng kanyang muka. Tumingin siya sa maliit na litrato ni Rafael na nakalagay sa ibabaw ng counter. I'm sorry, Rafi. I love you. Pero kailangan mo pa ring pagbayaran lahat ng krimeng ginawa mo sa ilalim ng batas. Ngunit ang di alam ni Agent Angel, sa kabilang bahagi na nakasarang pinto ng banyo, may isang matangkad at matikas na figura na kanina pa nakasandal sa pader. Si Rafael. Walang kaalam-alam si Angela na nagising ang kanyang asawa nang maramdaman nitong lumamig ang kabilang bahagi ng kama. Narinig ng bilyonaryong mafia boss ang bawat salita. Ang bawat pag-amin. Ang plano ng pag-aresto at ang totoong pagkatao ng kanyang makulit na wifey. Sa tindi ng sakit at katotohanang sumampal sa kanyang muka, napakuyom na lang siya ng kamao. Ang kanyang puso ay parang pinupunit ng paulit-ulit dahil ng babaeng pinag-alayan niya ng buhay, isang secret agent na nandoon para pabagsakin siya. Ngunit sa halip na magalit at paghihiganti ang umiral, isang kakaiba, nakakatuwa, at nakakakilig na desisyon ang nabuo sa utak ng natatanging King of Hell. Fine, wife. Kung kailangan ko sumuko kahit kay Lucifer, para lang hindi mo ako iwan gagawin ko. I will surrender myself to the police. Magbabago ako para sa'yo, para sa mga anak natin. Just don't leave me. Dahil ang iwan mo ako, mas masakit pa kaysa sa pagtataksil mo. Ang desisyong yun ni Rafael ay hindi lang nanatiling salita. 3 linggo matapos ang gabi na yon, laking gulat ng buong bansa ng kusang pumasok sa istasyon ng pulisya ang pinakamalaking mafia boss upang isuko ang kanyang sarili at ang buong dokumento ng kanyang illegal na negosyo. Gusto niya magbagong buhay. Malinis ang kanyang pangalan. Gusto niya ng magbagong buhay. Malinis ang kanyang pangalan at harapin ang batas ng buong puso para sa kanyang asawa. Dahil sa kanyang buong pusong pagbabago, pakikipagtulungan sa gobyerno, at mabuting pag-uugali sa loob ng piitan, 10 taon ang mabilis na dumaan. Sa tapat na malaking bakal ng pinto ng pambansang bilangguan, dahan-dahang naglakad palabas si Rafael Benitez. Malaya na siya sa ilalim ng parol. Sinalubong siya ng 2 napakagandang bata na nasa 10 taong gulang na sina Ara at Andrea, na nakuha ang perpektong muka ng kanilang ina, ngunit may seryosong aura ng kanilang ama. Sa likod ng mga ito nakatayo si Angela, na walang pinagbagawang kagandahan. Masigla. Bitbit ng isang pamilyar na kulay berdeng snake doll. Daddy! Sabay, maggiliw at masayang sigaw ng kambal at yumakap ito sa kanyang bewang. Mga prinsesa ko. Dahan-dahang lumapit si Angela. Ang kanyang muka, bumalik sa pagiging makulit, masayahin at walang preno na wifey na labis na minahal ni Rafael. Rafi, we miss you so much. Especially your friendly snake. Miss na miss ka na niya. Tsaka hello, Snakey! Dugtong ni Angela sabay turo at kaway sa ibabang bahagi ng shorts ni Rafael, kung saan tila may biglang nabuhay at nakaumbok muli ang pamilyar nitong alaga dahil sa pananabik sa asawa. Namilog ang mga mata ni Rafael, mabilis na napaiwas ng tingin, habang namumula ang buong muka hanggang leeg. Ang kanyang pagiging formal, matapos makalaya, ay agad na durog. Honey, please stop it. Ang mga bata, nakatingin sa atin oh. Pabulong at mahinang saway ng lalaki na halata sa itsura nito na talagang nahihiya sa sinasabi ng kanyang asawang si Angela. Malawak ang ngiti ni Angela. Binitawan niya ang manika, humakbang pa itaas
at buong pusong isinubsob ang kanyang muka sa dibdib ng kanyang asawa para sa isang napakahigpit at napakatamis na yakap. Sa mga oras na yon, alam nila pareho na nakamit na nila ang kapayapaang matagal na nilang pangarap. At para kay Rafael, handang-handa siyang gawin ang lahat para sa kanyang reyna at mga prinsesa na nagbibigay ng kulay sa kanyang buhay. At dyan nagtatapos ang ating kwento ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at pagtutok. Hanggang sa muli po, paalam!